Hello guys, Nars Ed here once again. Welcome back to my another vlog. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng income tax return dito sa Germany. So kung nagtatrabaho ka na dito sa Germany guys, yes, pwede kang mag-apply ng income tax return. Pero hindi siya mandatory na mag-apply ng income tax return. If in case na unang-una ay single ka dito sa Germany, pangalawa is isa lang naman yung employer mo, pangatlo is wala ka namang ibang source of income or wala ka namang ibang income na pumapasok sa account mo. Pero kung gusto mo namang mag-apply, pwedeng-pwede naman. Lalong-lalo na kung nagpapadala ka ng pera sa family mo or sa parents mo. Just like for example, ako, nung pagdating ko dito sa Germany, syempre may asawa at anak ako sa Pilipinas. Kaya nagpapadala ko ng pera sa Pilipinas. So it means that dalawa yung gastos ko dito sa Germany at saka doon sa Philippines. Ang tinatawag dyan is parang dalawang household yung pinagagastusan mo dito sa Germany at doon sa Pilipinas. And then kung single ka naman, tapos ikaw yung breadwinner, ikaw yung tumutulong sa parents mo, then pwede ka rin mag-apply. Ipa-file mo lang yan, bibigyan ka lang ng form ng iyong Steuerberater or yung tax advisor mo. Ang katanungan guys, saan maganda mag-apply ng tax return? Marami sa market ngayon, sa online, magsa-search lang kayo ng mga tax apps o mga tax application or mag-Steuerberater or mag-tax advisor. Ang masasabi ko guys, based on my experience is that nag-apply ako ng tax return ko sa pamamagitan ng tax application. So, nag-submit ako through online lang. Isa-scan ko lang yung mga documents na kinakailangan nila. Then, the following year guys, is that nag-try ako uli na doon sa app na yon para mag-submit ng tax return. Pero, ang kinalabasan is parang 3 euro lang yata, basta mababa siya, may ibabalik sa akin. Kasi hindi mo masascan or hindi mo ma-attach yung mga naipadala mo sa Pilipinas, yung mga resibo na mga padala mo, yung mga gastos doon sa Pilipinas. So, hindi mo siya mai-attach doon sa apps na yon. Or, I don't know pero isa lang kasi yung app na na-try ko. So, ayun, hindi ko siya pinush through. Ginawa ko is that naghanap ako ng private na tax advisor. Kaya lang, yung nahanap ko na tax advisor guys is since private siya, malaki yung professional fee na binayaran ko. So, ang nakuha ko lang nun sa time na yun is nasa 800 euro. Pero ang nakuha ko talaga na net ay nasa 200 euro lang. Bakit? Kasi 600 euro yung siningil niya sa akin. At saka hindi ko pa siya nakausap personal kasi through online lang din yung pagsasubmit pero based sa Munich siya. So, ang ginawa ko guys, since namamahalan ako, at saka naisip ko na parang lugi ako doon sa tax advisor na nahanap ko. Kasi parang sikat siya eh. Kasi nag-search ako noon ng tax advisor. Tapos marami kasing positive na review sa kanya. And then parang nasa advertisement din siya ng isang app. At tapos, yun, dahil doon nga, dahil sa sikat siya, parang mahal yung professional fee niya. So, ang ginawa ko is that, naghanap ako uli pag third year, since yun nga, namamahalan ako, naghanap ako ng mga Steuerberater. Ngayon guys, ang nahanap ko is that ano siya, para siyang organization na ang talagang ginagawa nila is gumawa ng mga income tax return. Dito guys, mas mababa siya. Bayaran ko lang sa kanila is 200 euro or 200 plus, something, hindi ko matandaan. Basta for 1 year, 200 euro siya. Dapat bago mag-September ay maka-inform ka sa kanila kung ika-cancel mo yung contract or hindi. Kasi after ng September, pag hindi ka pa naka-decide, ay mag-automatic renew siya the following year.
Pero ang kagandahan lang din kasi, lahat ng mga tax changes, just like for example, nung pagdating ng family ko dito sa Germany, ay nag-inform lang ako sa kanila, nag-email ako sa kanila na nandito na yung family ko, kailangan ko magpa-change ng tax class. Kahit na married ka, pero ang family mo ay nasa Pilipinas pa, automatic na class 1 ka sa tax class. Ang tax 1, guys, dito sa Germany, ay yung mga single, walang family. So, yun yung isa sa pinakamahal na tax class kasi malaki yung bawas sa tax sa sahod mo. Pero pag once nandito na yung family mo, syempre, pwede kang magpa-change ng tax class. So yun nga, in-inform ko sila, nag-email ako na andito na yung family ko. So sila na yung nag-ayos. I tried sa Elster, pero parang complicated eh. So ayaw kong magkaroon ng problema. Since naman na member ako sa kanila at may taong gagawa nun, so ba't ko pa papahirapan yung sarili ko? So, ang ginawa ko is that, yun nga, nag-inform ako sa kanila and then pinadalhan nila ako ng power of attorney. Nagpapahintulot sa kanila na sila yung mag-aayos sa pag-change ng tax class. So ngayon, nasa tax 3 ako and then yung asawa ko ay nasa tax 5. Since na nung dumating sila dito last year, wala namang trabaho pa yung misis ko. Pero for this year, guys, nag-advise yung tax advisor ko na i-change yung tax class namin from 3 at saka 5, sa akin 3, sa misis ko 5, to 4-4. Ibig sabihin na parehas kami ng tax class para pagdating ng pag-file ng income tax return ay may makukuha pa kami. Kasi pag tax class 3 and 5, ibig sabihin malaki yung bawas sa tax ko at saka si misis, sobrang konti lang. So pag tingin ng taga Finance Amp or ng taga Bureau of Finance na kulang yung nababawas nila na tax, so magbabayad kami sa kanila, magnanak salong. Ibig sabihin na may deficit kami, so kailangan naming bayaran yon. So kung mag-4-4 kami, kahit na malaki yung bawas sa tax namin, the following year, kung magfa-file kami ng income tax return, ay may maibabalik sa amin. Hindi kami yung magbabayad sa taga finance office. So proceed na tayo, guys, sa mga requirements na kailangan i-submit. Usually naman, kung may tax advisor ka, guys, ay mag-a-ask ka sa kanila kung ano yung mga kailangan mong i-submit. Pero ito yung mga usual na hinihingi sa'yo. Unang-una na, guys, ang Lohnsteuer Bescheinigung. Kita mo doon yung kabuuan ng sinahod mo for the whole year. And then, makikita mo din doon yung mga binawas na tax sa'yo. Usually, ang nagbibigay ng Lohnsteuer Bescheinigung, guys, ay yung employer mo. So, binibigay nila ito na sa mga February or March. Yung sa amin, guys, sa employer ko, sinisend nila sa amin through, dati ay through sa mail, yung talagang nakaprinted siya. So, ngayon, puro electronic mail na lang. So, send siya sa amin through email. Then, pangalawa, guys, ang travel expenses. Just like, for example, kung ang bahay mo ay malayo sa pinagtatrabahuan mo, kailangan mo pa mag-travel, ay pwede mo din yon ma-file for the income tax return. Basta, meron ka lang maipakita na invoice na nagsasabing binayaran mo yan. And then, mga utilities sa bahay, just like for example, ang heating cost at saka electric bill cost, pwede mo rin siyang maipa-file sa iyong income tax return. And then, kung bibili ka ng gamit para sa trabaho mo, basta ma-justify mo lang na kailangan mo siya sa trabaho mo. Just like, for example, kailangan mong mag-work from home, kaya bumili ka ng laptop. Basta naandyan lang yung mga resibo, guys, na hindi nyo na itapon. Pwede nyo rin siyang i-file. Pagkatapos, guys, meron kayong mga, for example, na-hospital kayo, nagkasakit kayo, may binayaran kayong extra na hindi na-cover ng insurance. So, you can try that to file sa income tax return ninyo. And then, kung may mga extra income ka, just like for example, kagaya sa akin, may mini job ako. So, yung mini job is non-taxable siya basta hindi ka lang lalagpas sa maximum amount ng mini job. So, kailangan mo din siyang i-declare, guys. Kasi
nagre-reflect siya sa bank account mo. Kasi dito sa Germany guys, monitored siya ng government nila yung mga income o yung mga pera na pumapasok sa account mo. Sobrang strict nila sa pagdating sa tax at saka sa money laundering. Kaya kailangan mo siyang i-declare din yung lahat ng mga extra income mo. And then pag andito na yung family mo guys, just like for example may anak ka, and then syempre nasa kindergarten yung anak mo or yung mga any child care, pwede nyo rin siyang i-submit. Basta yung invoice na andun nga or yung kontrata, ma-under siya sa childcare expenses. And then just like for example, nag-transfer kayo ng apartment. So lahat ng mga expenses nyo, basta with receipt lang, with invoices, pwede nyo rin siyang i-apply. Just like for example, bumili kayo ng TV, bumili kayo ng mga furniture sa bahay dahil naglipat nga kayo. So pwede nyo siyang i-apply basta andun yung mga invoices or mga receipt. Pati yung pag-hire nyo ng kung nagkumuha kayo ng OMSOG na firma or company na mag-handle ng mga gamit nyo sa old bahay hanggang doon sa bagong bahay. So, pwede nyo rin siyang mai-apply sa inyong income tax return. And then guys, punta naman tayo sa mga single, lalong-lalo na sa mga breadwinner or yung mga may pamilya na at anak na nasa Pilipinas pa at kayo pa lang yung naandito. Yung tax advisor ninyo ay maibibigay na form. Ito yung maintenance declaration form. Pwede yung i-scan copy lang, isi-send sa kanila doon sa pamilya nyo sa Pilipinas at sila na magpa-print. At pagkatapos ay fill up pa nila yung form kung sila yung supported person. So, fill up pa nila usually mga personal information na andun. And then, meron ding section doon yung mga income. Kung may income ba yung family mo o yung sinusuportahan mong tao at saka yung mga expenses nila. At merong section din doon sa mga about asset, kung meron ba kayong bahay doon sa Pilipinas, meron ba kayong pagmamay-ari na lupa, mga ganun. Yung form na yun guys, makikita nyo dyan sa screen, meron kasi siyang German at saka translated din siya into English. Then meron ding section din doon guys na kailangan nyo magpapirma, nagpapatunay na asawa mo siya or parents mo siya na sinusuportahan mo. Yung sa experience namin guys, doon lagi kami nagpapapirma sa barangay captain. And then make sure guys na yung stamp ay klaro. Yung sa amin, yung stamp ay dapat nasa black color kasi kailangan siyang i-scan. And then pag dry seal yung pang seal nila doon sa office, so hindi siya makikita, di ba? So yung sa amin, buti na lang na papakiusapan namin na kung po pwede, yung pang seal is may kulay na black or yung pang stamp na violet ba yung kulay para pag scan is klarong-klaro siya. Kagaya sa pag magpapanotary ka guys, di ba parang black or violet yata yung kulay para pag iniscan mo siya, klaro pa din siya. Yun. And then yun nga, ang after nun, kailangan nyo siyang ipanotary sa notary services. And then, pag nakompleto nyo na yung mga form, fill upan, ay kailangan naman nilang i-scan yun, gaya sa sinabi ko. And then, yun, ipaprint mo dito, then isubmit mo dun sa iyong tax advisor. Pa guys, last tip, pag meron kayong mga invoice sa pagbubook nyo ng ticket, kasi lalong-lalo na pag may asawa at anak ka sa Pilipinas at kailangan mo naman talagang umuwi, magbakasyon, kagaya sa akin, once a year, nung time na yun, once a year ako umuwi, ay doon ko lang sa tax advisor ko nalaman na pwede pala siyang i-apply doon sa tax income return ko. So, basta nandyan lang nga lang yung invoice o yung receipt na nagpapatunay na umuwi ka at naandun yung flight details at saka syempre andun yung pangalan mo. Yun yung importante guys. Kasi sa akin, nung 2024, yun yung isa sa pinakamalaki na nakuha kong tax refund. Nasa 8,000 euro siya guys. Oo, 8,000 euro kasi naisama ko yung expenses ko pauwi at pabalik dito sa Germany. Kasi nga, di ba, mahal naman yung ticket papunta doon, nasa mga 2,000 plus euro yung ticket ko. And then, sinama ko din yung domestic flight from Manila to sa amin sa probinsya. Basta, yun nga lang, importante, bawat
submit mo is may proof na invoice or yung resibo. At saka andun syempre yung pangalan mo nagpapatunay na ikaw ang nagbayad, ikaw yung gumastos. So yun lang guys, I hope na meron kang natutunan. Kung bagong-bago ka dito sa Germany, syempre hindi mo alam kung ano yung paano mag-apply ng income tax return sa Germany. So advice ko guys, kung first time nyo, okay lang gumamit ng mga tax applications, marami sa market, gaya ng sinabi ko nga. Pero pagsunod mo na pag-file, for sure maliit lang yung makukuha mo sa mga tax application. Kaya advice ko, maghanap kayo ng tax advisor within your area na mura lang yung bayad para at least makasave kayo at hindi kayo lugi na parang gumastos na kayo sa tax advisor nyo pero yung makukuha nyo na net para sa sarili nyo ay kunti lang. So yun lang guys. I hope na makahanap kayo ng tax advisor at saka mag-success yung una ninyong pag-apply ng income tax return dito sa Germany. So kung bago ka dito sa channel ko guys, please subscribe dito sa bago kong YouTube channel. And then kung mahilig ka naman sa Blue App, pwede nyo po akong i-follow din doon. Meron din ako mga upload doon sa Blue App. Nandito Nurse Ed. Search na lang po. And then paki-like and share na lang po sa mga videos ko din po doon. So maraming salamat po sa inyong suporta. Nurse Ed here once again. Ciao!